Ito na po, may huli na po tayo isa. Ano ba tawag dito? Lapay yata ito. Ayan, nakachamba na po tayo isa. Ayan po, nakadali naman tayo ng ibon, no? Ayan. Ayan na naman po, no? Isang magandang araw na naman. Panibagong video na naman gagawin natin mga kabayan. Isang panibagong adventure na naman ito. Dito na naman muli tayo sa gubat. At hindi muna tayo ng isda ngayon. At ibahin muna natin yung content natin. Panghuli na naman po ng ibon. Susubukan lang po natin mga kabayan kung makakadali ba tayo. Nakakaibang paraan naman ito para panghuli ng ibon na tikling. So nakita nyo sa paligid ko na daming mga gubat-gubat dyan. Titingnan natin may mga sapa-sapa dito sa mga gilid-gilid. Okay, may dala nga tayo na trap. At ito nga, ginawa ko lang ito, no? Ayan. Nakita nyo naman, di ba? Ayan. So, susubukan lang po natin kung makakadali po tayo. Sana samahan nyo po ako. Bago po tayo magtuloy-tuloy sa ating video mga kababayan, huwag niyo kalimutan i-share ang video natin kung nagustuhan nyo naman yung video natin. At pakipindot na rin ang notification bell para updated kayo sa ating upload ng mga video. Tungkol naman po sa paggawa ng bahay, tuloy-tuloy naman po ang paggagawa namin ng bahay. Kung anong content man po ang ginagawa namin, sana supportahan niyo po kami. Ito po, content lang po ito. Susubukan lang po natin ang mga nakakaibang pamaraan naman ng panghuli pagdating sa ganito na mga sistema ng mga pambitag ng ibon. Pero siyempre, i-release naman din naman natin yan. Okay po. Pasubscribe na lang po yung channel natin. Huwag na po natin patatagalin mga kabayan at start na po tayo. Kahit sa init na panahon, talagang sumusugod po tayo. Makagawa lang po tayo ng content. Okay. Dito po mga sapa-sapa po to dito. Itatry po natin na mahanap natin ng pwesto na yung sana may makita tayo mga bakas ng mga paa nila. Titingin muna tayo sa ibang area. Kahit mamaya na lang yung kabilang sapa na yan. Nakita nyo naman dito yung lugar. So maghahanap tayo. Dito tayo dumaan. Ayan na, nakita nyo na may tubig-tubig sa gilid, no? Pero siyempre hanapin natin yung may mga bakas na dinadaanan nila kasi sa luwag din naman yan. Alam mo naman yung tikling kung saan saan naman yan pupunta. Okay po, dito tayo sa gitna ng kawayanan. Siguro doon tayo sa mga bandang area na yun, doon sa kabila. Antabayanan nyo na po mga kabayan. Mamaya na po natin video na ulit, pagka nakapaglatag na po tayo. Ayan. At ito nga po ipapakita ko sa inyo. Itong lugar namin dito, maadobe po ito. Ayan, nakita nyo naman ang lupa dito. Yung mga lupa nito sa bandang taas lang. Tapos bandang baba na. Puro solid na po na bato yan. Ano yan po natawag na escombro. Mga adobe. Ayan, nakita nyo. Ganun po dito yung lugar namin. Kaya nga po pag oras na nilinis yung mga yan, lahat yan, makita nyo puro bato lahat yan. Okay. Ganun po yun dito. So ngayon, maghanap-hanap lang tayo na mapupustuhan natin kung saan tayo makakapusto. Ayan, nakita nyo, puro bato yan. Ganun po katibay yung lugar namin dito. Malapit lang naman din po ito sa subdivision namin. So, dito nga maghanap-hanap tayo ng yung hinaapakan nila. Susorbihin muna natin itong mga
dating palayan. Okay po. Ayan, natanaw nyo na, nakita nyo na sa lahat na sa paligid ko dito puro na po yan tinataniman ng palay, pero sa ngayon hindi pa naman naararo, kaya titingnan natin, maghanap-hanap tayo ng bakas ng mga tikling dito. Maganda kasi kung pag may matay naman na palay, lalo na pagka malapit na mamunga o nagbubunga na, mas maganda, mas marami tayong makikita ng mga bakas. Pero sa ngayon, maghanap-hanap muna tayo ng area, no? Samahan niyo po ako mga kabayan. Ganun po yung kaganda ng bukid dito. Yan. Sa malayo na, subdivision din po yun dun. Pasensyahan nyo na po, sinisipon tayo. Hanap-hanap tayo ng bakas dito. Sana makachamba tayo. Hindi ko naman mapakita sa inyo na isa-isa yung paglagay ng bitag. Mamaya tabayanan nyo na lang. Ano? Ayan po, no. At andito na nga po tayo. At saka na may nalatag na po tayo ng mga pang bitag natin ng tikling. Sana makachamba tayo bukas. Hindi ko na po na video na isa-isa, para hindi naman po hahaba pa yung video natin. Hanap tayo ng pwesto. Titingin tayo sa unahan. Ang lawak pa po yung dito, bakante. Nakita nyo naman sa video ko, di ba mga kaibigan? Titingin lang po tayo ng bakas-bakas ng tikling kung mayroon ba. Bakas po ng kambing ang mayroon. Ayan, may nakita tayong bakas dito, no? Dito, maglagay tayo dito ng isa. Bakas ng kambing at saka tikling mga kabayan. Mahirapan tayo dyan, bulabog to. Hanap na tayo ng pwesto. Ito na po yung pambitag natin. Yan, ganito po maging forma. May stick pa tayo ng kawayan. Siyempre, ibabaon po natin dito yan. Pag ganyan po yan, pwesto nyan. Yan. Tapos ito naman, itatali natin. Kaya may extra kayong panali para sakali man mabunot man yung kawayan, hindi yung matangay. Pero siyempre, ilipat po natin ito. Ito, mukhang magandang pwesto dito. Problema lang, may baka. Baka mabulabog ng baka. Ayun. Yung mga ganito mga tubig-tubig, dapat sa magilid-gilid lang po tayo maglagay. Hanap lang po tayo ng pwesto. Yan. Nakita nyo na yung lugar dito. Dito mukhang maganda siguro mamingwit ang palaka. Gusto na may baka Pag natala ng baka, ang alam ko hindi na rin hindi na rin tumatagal yung mga palaka pag may mga hayop na dumadaan.
Sige, dito na lang tayo sa area na to. Maglagay ng bitag mga kaibigan. Paikutan na lang natin tong mga ano, damo-damo na ito. Okay po, antabayanan na lang natin. At maglalatag po muna tayo. And ganyan lang po, no? Yan lang po yung style ng kinabit natin na bitag. Hanap po tayo ng ibang bakas pa. Ito na po, may huli na po tayo isa. Ano ba tawag dito? Lapay yata ito. Ayan, nakachamba na po tayo isa. Effective pala yung pambitag natin. Ito na po yung mga kabayan, no? Ang nahuli natin ibon. Iwan ko kung anong tawag dito. Yan. Ang alam ko dito, ang kinakain nito ay isda rin. So, ayan nga, gumawa nga tayo ng bitag. Sinubukan po natin kung paano makahuli ng tikling. So, kaso lang ito ang nahuli natin. Alam naman po natin na endanger naman po ang mga ibon. At saka bawal naman po talaga silang patayin. Kaya, content lang naman po ito. Wag po sana kayo maghusga kaagad kasi itong nahuli ko naman ay pakawalan ko naman po ito. Panoorin nyo na po sa aking Facebook. At mapanood nyo po yan na pinakawalan ko po ito. Okay? Okay mga kabayan, hanggang dito lang muna ang video natin, ano? At ang pakay ko po dito ay manglalambat po ng isda. Ayan. Diyan sa likod ko na yan. Diyan po nakalatag yung lambat ko ngayon. At ito naman ipakawalan po natin. Huwag ka maglala, pakawalan naman kita eh. Ayan, pakawalan naman kita. Okay, shoutout na lang po sa lahat natin mga viewers. Pa-support na lang po ng content natin sa buhay mga kabayan. Tungkol sa paggawa ng bahay, PM na lang po kayo. Pwede naman po kayo tumawag. Gamit po ang SRC panel o styrofoam na bahay. O kahit si HB man o retaining wall, gumagawa naman po kami niyan. Kahit anong design ng bahay, basta kaya po ng budget. Okay. Magandang araw sa inyo lahat. Huwag niyo sana kalimutan na subscribe ang channel natin, Romeo Manila TV. Sa ating Facebook account ay Romeo Hongko. Pindutin na rin po ang notification bell para updated kayo sa may upload tayo na mga video. Yan po, nakadali naman tayo ng ibon, no? Yan. Mabisa kayong trap natin.